Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campo, Seminary Edition, at ngayong araw po ay August 29, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay sacrifice. Naranasan mo na ba yung matinding baha? And yung scripture po natin ngayong araw is 1 Peter chapter 2 verse 24, and yung sabi po dito sa ating concept ng sacrifice is sacrifice in the Christian faith refers supremely to Christ's death on the cross where He paid the penalty of our sin deserves. This was not a symbolic gesture but a real substitutionary atonement. Jesus bore the wrath of God in our place, satisfying divine justice and making reconciliation possible. Christ's sacrifice in the once-for-all offering that perfectly accomplished with Old Testament sacrifices could only foreshadow, it demonstrates God's holiness in punishing sin, His love in providing a substitute, and His grace in freely offering salvation to all who believe. And yung sabi po dito sa ating scripture na 1 Peter chapter 2 verse 24, He Himself bore our sin in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Sa Tagalog naman po, sa Kanyang pagkamatay sa cross, pinasan Niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa nasa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. And yung teaching po natin, sabi po dito, Christ's substitution is sin-bearing. Sabi po dito na yung substitution o yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin na inangkin niya yung mga kasalanan natin is ito ay katulad ng sacrifice na sinubstitute niya yung sarili niya para tayo ay maging righteous. And teaching number 2, satisfaction. Christ's suffering satisfies justice. Sabi po dito na yung nagpakasuffer yung ating Panginoong Hesukristo para sa ating mga kasalanan na sinacrifice niya yung sarili niya para doon sa justice ng ating mga kasalanan at tayo ay maging righteous nga po. Na nasatisfy nito yung justice na doon sa mga kasalanan natin. And teaching number 3, sufficiency. Christ's sacrifice is complete. Sabi po dito na yung ating Panginoong Hesukristo, yung pag-sacrifice niya po sa atin, yung ginawa niyang sacrifice is ito talaga ay complete. Naging sufficient na to doon sa ating mga kasalanan. And application number 1, begin with grace, continue by grace. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin or sa life natin na tayo ay mag-umpisa doon sa grace ng ating Panginoong Diyos at patuloy na gumalaw o mag-continue tayo doon sa grace na binibigay din sa atin ng ating Panginoong Diyos. And application number 2, break free from guilt and shame. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin or sa life natin na alisin po natin, gawin po nating malaya tayo doon sa guilt and shame. Dahil nga po doon sa ginawang sacrifice ng ating Panginoong Diyos ay alisin na po natin yung guilt natin and shame natin. And application number 3, behave like Jesus in humility and sacrifice. Sabi po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po ay maging behave na katulad ng ating Panginoong Diyos na merong humility sa life, sa sarili niya, and mayroong pagkakasacrifice sa life na ginagawa. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.